Madami akong ibabalita sa inyo sa video ito. JJ Mandakit, 2 beses nang kinausap, gustong ipalit kay Bronny James at Boogie Ellis. Sage Tolentino, di na nakatiis, nagpaalam na po sa Cincinnati. At si Kai Sotto, makakalaban ang player na nang too small sa kanya. At si Kai po pala ang best import ng Yokohama. Sage Tolentino, isang kababayan po natin na Filipino-American. 7'1" ang height niya, big man ito dito sa Cincinnati Bearcats sa NCAA sa Amerika. April 11, inannounce po niya, mga kaibigan, sa kanyang official Instagram account ang kanyang pagpapaalam sa kanyang team na Cincinnati Bearcats, na sa tingin ko po talaga ay magandang desisyon ito na ginawa niya. 2 taon na po kasi siya naglaro dito, hindi man lamang po siya nabigyan ng magandang pagkakataon. Isipin po ninyo 2 season niya, 7 beses lang siya nagamit, na bangko pa. At ayon na din sa mga balita sa Amerika, in-announce na rin po ni Sage ang pagpasok nito sa transfer portal. Yung transfer portal po na yan, mga kaibigan, ay online database kung saan yung mga pangalan na maipapasok dito, kabilang na po si Sage, ay maaari na pong kontakin ng ibang teams o schools o mga coaches na nagkaka-interest sa kanila. Sana po talaga swertehin ang ating kababayan sa susunod niyang paglalaruan. JJ Mandakit, ang Pinoy top prospect sa Amerika. Halos nasa 20 na po ang Division 1 school na nagkaka-interest at nag-o-offer sa kanya. Kabilang na po ang pinaka-latest nakaka-announce lang, ang USC Trojans, ang isa po sa pinakasikat na NCAA team dito sa Amerika. Pangalawang beses na po pala na operan si JJ ni Coach Musselman ng Trojans. Patunay na gustong-gusto nila makuha ang kababayan natin. At nalaman ko na po, mga kaibigan, ang posible talagang dahilan kung bakit talaga gustong-gusto nila makuha si JJ. Ito ang mga point guards po pala ng Trojans ay papasok na ngayong taon sa NBA draft. Hindi lang po isa, hindi lang 2, kundi 3 point guard star players nila. Ang guard na top 10 sa NBA mock draft ngayong taon si Isaiah Collier. At ito ang Phil-Am guard na si Boogie Ellis. Projection po dito ay late 2nd round or undrafted ngayong taon. At ang anak po ni LeBron James na si Bronny James, dito rin po yon, mga kaibigan. So kapag tinanggap to ni JJ, so isa po siya sa papalit dito sa slot ni Bronny James dito sa USC Trojans. So mga kaibigan, ubos ang point guard ng USC, kaya matindi ang pagsuyo ng coach nito dito kay JJ Mandakit. And basically, alam ni Coach Musselman na ang talent talaga ni JJ kung nasaan na talaga. Pinanis nga niya si Bronny nung bata pa sila, at eto, nag-Team USA pa si JJ, at nito lang nakaraan, naging Player of the Year si JJ sa grind session sa Amerika. Kai Sotto updates naman po tayo. 9 games na lang po sila dito sa regular season ng Japan B-League ngayon, at nalaman ko po na makakasagupa pa lang muli ni Kai Sotto ang nag-iisang player sa Japan na kumantsaw sa kanya ng too small nung makascore siya kay Kai. Nangyari po ito nung December 30 lang, mga kaibigan, sa second game talaga ni Kai Sotto dito sa Yokohama. Tingnan natin ngayon sa April 17 kung makakakantsaw pa ang player na ito kay Kai, kasi nung December po na nagkaharap sila, galing po si Kai dito sa injury at ilang buwang pahinga. At ang maganda ngayon, condition po ang pambato natin, magkakaharap ulit sila. May kasama pa ang player na ito na heavyweight import din, ang 290 pounds na si Devante Gardner. At ang third import nila, ex-NBA player. Jake Layman ang pangalan, drafted sa NBA noong 2016 second round. Huli naglaro sa NBA 2022. 6 na taon ito naglaro sa NBA sa Portland, Minnesota, at the same time dito sa Boston Celtics. So magandang laban talaga to para sa pambato natin. Ang nakakatuwa talaga sa nalaman ko pa, mga kaibigan, kay Kai, sa last 14 games pala ni Kai, isang best lang siya bumaba ng 10 points. Consistent talaga ang kababayan natin. At ang average niya in his last 14 games, mga kaibigan, 16 points per game. Kung rin malaman nyo, mga kaibigan, na si Kai po pala ang pinaka-best import ng Yokohama. Diba 4 ang imports nila, isa Asian, 3 world import. So ito yung mga stats nila, and statistically, si Kai po talaga ang pinakamaganda ang nilaro sa kanilang 4. Dahil si Kai, mga kaibigan, ang average playing time lamang ay 19 minutes, yung tatlo 24 to 27 minutes ang playing time. At mas mataas po ang field goal percentage ng kababayan natin sa kanila.
So yan mga kaibigan, ang video natin, pasensya na po, medyo mahaba. At sana po i-like nyo yung video ko at mag-comment po kayo dyan sa baba habang ako lamang po ay may babatiin. Shoutout ko lamang po si Kuya Artur Pablico, Mark Ray Mendoza, Robert Gercayo, Cami Casi, Joel Retania ng San Pablo, Tarlac City, Edelson Dorado, Miro ng Hong Kong, Dionisio Rupo, Dwayne Giselle, Rafi Trajano Jr., Oil Heater, PJ Manso, Tarukme TV, Alvin Alejado, Mel Gaspe at Alexis Bernardo. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan and God bless!